Pangulo ng Iran nasawi sa isang helicopter crash. Bumagsak sa bundok ang helicopter na sinakyan ni Iranian President Ibrahim Raisi at ang kanyang Foreign Minister na si Hossein Amir Abdollahian at iba pang mga kasama sa helicopter. Pabalik na sana ang presidente matapos itong bumisita sa border sa Azerbaijan nang mangyari ang aksidente. Nagsagawa na ng search and rescue operations sa lugar pero naging pahirapan pa rin sa paghanap sa Pangulo ng Iran. Ano ba ang kalagayan ng panahon at tila matindi ang pagbagsak ng helicopter at nangyari ang aksidente? May kinalaman kaya ang pagkasawi ng Pangulo ng Iran sa mainit na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel? Ang pagkasawi sa helicopter crash ni Iranian Ibrahim Raisi, yan ang ating aalamin. Si Iranian President Ebrahim Raisi ay isang kilalang politiko at kleriko sa Iran. Siya ay ipinanganak noong Disyembre 14, 1960 sa Mashhad, Iran. Noong 2016, siya ay itinalaga bilang tagapangasiwa ng Astan Quds Razavi, isang makapangyarihang charitable foundation. Noong 2017, tumakbo siya bilang Pangulo, ngunit natalo kay Hassan Rouhani. Noong 2019, siya ay itinalagang Chief Justice ng bansa. Ang kanyang termino bilang Chief Justice ay binigyang diin ng kanyang kampanya laban sa korupsyon at ang malupit na pagtugon sa mga protesta. Nanalo siya sa pagkapangulo noong 2021 sa gitna ng kontrobersyal na halalan na may mababang voter turnout at malawakang diskwalifikasyon ng mga kandidato mula sa reformistang kampo. Ang kanyang administrasyon ay nakatuon sa paglutas ng mga suliraning pang-ekonomiya, pagpapanatili ng impluensya ng Iran sa rehiyon at pagpapatuloy ng ambisyon sa nukleyar na programa ng bansa. Kilala rin siya bilang miyembro ng Death Committee na nasangkot sa mga pagpatay ng mga bilanggo noong 1988, isang kontrobersyal na issue sa kanyang career kung saan libu-libong bilanggo ang pinatay. Karamihan ay mga politikal na preso dahilan para bansagan siyang Butcher of Tehran ng kanyang mga kritiko. Malapit siyang kaalyado ng Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Ang kanyang administrasyon ay naglalayon na palakasin ang ekonomiya ng Iran sa kapila ng mga internasyonal na parusa at patuloy na ipinapakita ang matibay na posisyon sa usapin ng nuclear program ng bansa. Bukod sa kanyang mga pampulitikang tungkulin, si Raisi ay mayroon ding malalim na background sa relihiyon. Siya ay isang Hojjatul Islam, isang titulo para sa mga mataas na antas ng kleriko sa Shia Islam at nakapagtapos siya ng pag-aaral sa mga prestihiyosong religious seminary sa Qom. Ang pagkasawi ni Iranian President Ibrahim Raisi. Bumagsak ang helicopter na sinasakyan ni Iranian President Ebrahim Raisi at kanyang Foreign Minister nitong linggo habang tumatawid ito sa kabundukan sa gitna ng hamog habang pauwi na sana mula sa pagbisita sa border sa Azerbaijan. Ayon sa Iranian official, bago mangyari ang aksidente, base sa opisyal, ang mga buhay ni Raisi at Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian ay at risk following the helicopter crash. We are still hopeful but information coming from the crash site is very concerning, wika ng opisyal na humiling na huwag siyang pangalanan. Batay sa ulat, nagkaroon ng hard landing ang helicopter dahil sa matinding fog sa hilaga ng bansa. Ayon sa Interior Ministry, nahirapang maabot ng rescuers ang lugar ng insidente. Dahil sa weather conditions, isang malawakang search operation naman ang isinasagawa sa kabundukan ng Northwest Iran. Malaking hamon rin sa mga rescuers ang sama ng panahon. Sinabi ni Interior Minister Ahmed Vahidi sa State TV na tanging isa sa helicopter sa grupo ng 3 ang malakas ang pagbagsak. Pumunta sila doon dahil mayroong binuksang proyekto ang Iranian President na Kiskala Sidam na isang joint project nila. Ayon sa konstitusyon ng Iran, ang First Vice President na si Mohammad Mokber ang pansamantalang hahalili sa pwesto ni Raisi habang naghahanda para sa isang bagong eleksyon na kailangang isagawa sa loob ng 50th araw. Kaugnayan ng Iranian President sa Israel. Ang relasyon ni Iranian President Ebrahim Raisi sa Israel ay maaaring maging komplikado dahil sa matagal ng hidwaan at tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Bumanti ang Israel sa Iran. Isang nakakabahalang pangyayari at malabulalakaw ang pangitain sa langit ang mahigit 300 na missiles at drone na pinakawala ng Iran sa Israel kamakailan. Kaya muling umugong ang air raid siren sa Jerusalem, Israel. Mahigit 300 na cruise missiles,
ballistic missiles at attack drone ang pinakawalan ng bansang Iran sa teritoryo ng Israel. At bagamat dinipensahan naman ng fighter jets at matibay na depensang pandigma o ang air defensive system na Iron Dome ng Israel, mayroon pa ring nakalusot na missiles sa loob ng Israel at nasira ang Israeli military facility sa loob nito. Wala nang labanan ng Iran at Israel simula pa noon. Bagamat may mga sinusuportahan itong mga grupo na sangkot sa mga tensyon at hindi pagkakaunawaan sa Middle East. Kaya ito ang kauna-unahang direktang pag-atake ng Iran sa Israel bilang paghigante sa anilay airstrike o pambomba nito sa Iranian consulate sa kanilang embahada sa Syria noong April 1 na ikinamatay ng 7 Islamic Revolutionary Guard Corps Elite Quds Force kasama ang 2 top commanders nito. Kasunod ng pag-atake ng Iran, Israel ay nakahanda ng gumanti. Bago ang pag-atake, makikita sa mga pahayagan ang official na statement ng Israel na sila ay nag-declare ng pagganti at pakikipagdigma laban sa Iran. Sila ay nagpakawala ng mga drone at mga missile. Sa report ng Iranian media, meron di umanong pagsabog malapit sa army base sa central city sa Esfahan. 3 drone din di umano ang napabagsak sa lugar at kaya naman agad na kumilos ang pamahalaan ng Iran na suspindihin na muna ang mga flights mula sa Esfahan at malalapit na lugar gaya ng Shiraz at Tehran na kapital ng Iran dahil malapit lamang ito sa mga lugar na inatake ng Israel. Nabi ng President ng Iran na ang nauna nilang pag-atake ng daan-daang missiles ay patikim pa lamang nila at kung gaganti ang Israel, handa naman di umano ang Iran na muling makipaglaban at baka madamay din ang Amerika. Alam natin na ang Israel kung paano umatake at talagang malaki ang impact nito sa kalaban. Ang ginawa nilang ito ay patikim pa lamang at maaaring babala sa Iran at malaki talaga ang posibilidad na mas matindi pa ang paghihiganti nila. Bagamat kaalyado ng Israel ang Amerika, nagdesisyon kamakailan ng US na hindi nila susuportahan ang pag-atake ng Israel sa Iran. Ganoon pa man, ang pag-atake na ginawa ng Iran sa Israel ay nagbigay sa kanila ng sanksyon mula sa Amerika at United Kingdom bilang parusa sa biglaang paglusob nito sa Israel. Pero para sa Iran, ang mga sanksyon sa kanila ay hindi na mahalaga at wala na halos itong sinusunod na pandaigdigang batas. Katulad ng North Korea na wala di umanong pakialam sa mga international law at gagawin nila ang gusto nilang gawin sa ibang bansa. Ang Iran ay kilala sa kanyang matinding kritisismo sa Israel at pagsuporta sa mga grupo at kilusan na laban sa Israel. Gayunpaman, hindi naman direktang pangunahing issue ang relasyon sa Israel sa kanyang mga plataporma at paglilingkod. Bagkus ang mas malalim na mga suliranin tulad ng ekonomiya at patakaran sa panlipunan ang kanyang binibigyang pansin at ang pagkasawiin ng Pangulo at iba pang opisyal ay bunga ng sama ng panahon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.